Sa loob ng silid ay biglang na-curious si Seska na hindi niya na marinig ang tinig ng mga magulang sa labas. Hindi naman kasi soundproof ang dingding noon. Kung kaya naman naririnig niya ang kanilang tinig kahit na nakasarang pintuan. Hindi nga lang yun gaanong malinaw. Hindi kaya tapos na silang uminom at inihatid na si Brixton sa labas upang umuwi na. Yun ang katanungan na sumilid sa isipan ng dalaga. Kung kaya naman napabango na siya ng hinihigaan, dahan-dahan siyang bumaba ng kama at tinungong pinto. Maingat niyang binuksan yun at sumilip sa labas. Wala na nga sila sa pwesto nila kanina. Akmang lalabas na si Seska na mapansin niyang nakatalikod na bulto ng katawan ni Brixton na nakatanaw lang sa labas ng bintana. Nasa na kayang mga magulang niya? Bakit wala na si Brixton kasama? Hindi niya namalayan nakalabas na siya at nakalapit na rin kung saan nakatayong kanyang dating nobyo. Nasa na sina mommy at daddy? Natataranta na noon si Seska dahil hindi sila makita. Slow motion sa paningin ng dalaga na lumingon sa kanya si Brixton. Nasa silid na nila, pareho ng lasing. Napaawang bibig ni Seska. Bakit? Uminom ang ina? Si Brixton bang may gusto noon? Malamang dahil malinaw ang intensyon nito na masolo siya. Natatandaan niyang nasabi na niyang lahat ng gusto niyang sabihin kanina sa binata. Kung kaya naman wala siyang matandaan kung anong dahilan nito't naroon pa rin. Alam ba nitong paalis siya bukas? Ikaw, bakit narito ka pa? Bakit hindi ka pa umaalis? Huwag mo sabihin nandito mo pa plano matulog. Parang kang tura ni Seska na halatang hindi na gustong isipin yon. Hindi siya pwedeng dito matulog sa kanyang apartment. Ilang minuto siyang tinignan sa mata ni Brixton. May hinahanap ng damdamin, hindi niya naman iniwasan ni Seska. Umuulan pa, may sasakyan ka naman hindi ka mababasa. Giit ni Seska na para bang hindi yun alam ni Brixton. Hindi gumalaw ang katawan ni Brixton, hindi siya lumapit sa dalaga. Nanatiling kanyang mga mata sa mukha ng dating nobyo na hindi magawang mabasa kung anong gusto niyang mangyari, kung bakit siya nagkukumahog pumunta. Gusto niyang makitang dalaga. Hindi sapat yung maging pag-uusap nila kanina dahil nagmamadaling umalis. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Sa mga sandaling yun ay nais nang tumakbo ni Seska pabalik ng kanyang silid. Nakikita niya kasing ibang paninitig ng binibigay nito sa kanya. Pinapakaba na siya nito ng sobra kahit pa hindi niya magawang mabasang laman ng isip. Nakita naman ni Brixton ang kanyang plano kung kaya naman 2 hakbang pa lang ang nagagawa ng dalaga ay kaganyan ang nahuli ang katawan ni Seska sa pamamagitan ng mahigpit na yakap mula sa kanyang likuran. Sa labis na gulat ay hindi naman makasigaw si Seska sa pag-aalala na baka biglang magising ang mga magulang kahit na sabihing lasing sila. She was lightly pressed against the door panel. Sa lakas ni Brixton bilang lalaki, ano bang laban ni Seska sa binata? Wala. Hindi ikakaila ni Seska ang mabilis sa pagbabalik ng mga ganong tagpo. Sa pagitan nila ni Brixton kada babalik to mula sa business trips. Sa pintuan pa lang ay nagliliyab ng kanilang mga damdamin na sobrang pagkamis ngunit mga sandaling yon ay wala siyang ibang maramdaman. Kung hindi sakit at pait dahil siya pakipaghiwalay sa kanya ng binata. Anong ginagawa mo? Angil niya ng mahigpit na hinawakan ng kamay ni Brixton na nakayakap sa katawan niya. Desperada niyang tinanggal ang pagkakayakap sa kanya ng binata. Ngunit sa halip na lumuwag ay mas sumigpit yon. Bitawan mo ko, hindi ka na nakakatuwa. Wala pa rin naging tugon si Brixton noon na nagawa ng maipikit ang mga mata. Sobrang namiss niyang yakapin ang katawan ng dating nobya. Nilapit niya pang mukha sa buhok ni Seska na nang maamoy ang pamilyar na shampoo na gamit ay mas nawala pa siya sa tamang katinoan. Nang mga sandaling yon ay ayaw niya ng bitawan ng dating nobya. Mr. Barcelo, pwede ba bitawan mo ko? Tinapos mo na ang tayo. Are you trying to force and humiliate me now? Stay still, Seska. Just give me a few minutes. I really missed you, baby. I missed you damn much. Paus nitong tugon, napalunok na ng laway noon si Seska. Nabiglang tinambol ng dibdib. Pakiramdam ko, buwan na kitang hindi nakikita. Mula sa likod ng ulo ni Seska, lumipat ang mukha ni Brixton patungo sa kanyang balikat upang ipatong lang yon. Damang-dama ni Seska ang init ng hininga nito sa likod ng kanyang tenga. Hindi na rin may kaila sa dalaga naglalabang amoy ng pabango ni Brixton at alak na iniinom. Nagbigay yon ng kakaibang sensasyon sa buong katawan niya. Let me hug you for a while. Gusto siyang pagbigyan ni Seska ngunit baka mamaya kapag ginawa niya yon, lamunin niyang mga salitang binitawan, baka bigla niyang i-cancel ang kanilang flight. Isa pa, baka hindi niya namalayan at gayahin niyang kanyang ina. Ilang minutong lumipas bago nakakuha ng courage
Si Seska natanggihan ang kahilingan ni Brixton at ng katawan niya. Tapos na tayo. Bakit kailangan mo pa akong yakapin? Sa tingin mo magagawang pawiin niya ng lahat ng sakit? Pagtakpan ng mga yakap mo ng ilang minutong masasakit na mga salitang binitawan mo sa akin at ang pangiiwan mo. Sinubukan ni Seskang humakbang patungo ng kanyang silid. At dahil nakayakap si Brixton sa kanya kasama niya dito ito. Napasinghap ang dalaga ng pagkapasok niya ng kanyang silid ay bitawan siya ni Brixton saglit. Ngunit sinara nitong pinto ng kanyang silid at sinandal siya sa likod noon. Maya-maya pa'y naramdaman na lang ni Seska at nalasahan ng mainit itong labi. Nalasang alak na nakadampi na sa kanyang bibig. Marahan siyang hinahalikan, puno ng pagmamahal, puno ng pananabik, puno ng pagnanasang ang kining siyang muli ng paulit-ulit. Nalaki ng mga mata doon ni Seska, ngunit nawala na siya ng lakas upang lumaban. Kung kanina ay umaapaw ang lakas niyang makawala sa mga yakap ng dating nobyo. Ngunit ng mga sandaling yon ay ayaw niya na. Gusto niya itong gantihan ng yakapin, muling ipilit ang kanyang sarili. Kahit pa na alam niyang nariyan na si Piper Balboa na nakalaan sa dating nobyo. Gusto ng dalagang nangyayari, ngunit mas nararamdaman niyang invisible na sakit sa loob ng kanyang dibdib. Dahil kahit na ilang beses pa siya nitong halikan, hindi na maibabalik pa ang dati. Hindi mapapawi nun ang sakit na dinulot nito. Hindi na magagawa pang bawiin ang masasakit na mga salitang nasabi at ang katotohanan. Natapos na rin ang relasyon nila. Hindi na nila magagawa pang bumalik sa dating sila. Miss na kita, Seska. Miss na kita. Mahinang bulong ni Brixton sa pagitan ng mga halik niya sa labi ng dalagang nagpipigil lang gumanti. Nagawa niya ng hawakan ng isang pisngi nito na isa niyang palad. Bumaba pa yan sa leg ng dalaga habang muling nangkin ang labi nitong bagamat hindi tumutugon ay nararamdaman niyang pagpapaubayang ginagawa sa mga halik niyang puno pa ng init. Sa pagkakataong iyon ay may namuunang luha sa mga mata ni Seska. Pilit niyang tinitikis ang nadarama kahit pa alam niya na sa kanyang sarili kung gaano niya pakamahalang humahalik sa labi niyang lalaki. Binabalot ng lungkot ang buong katawan niya habang patuloy pa rin si Brixton sa paghalik sa kanyang labi. Hindi na siya pumipiglas upang kumawala. Nanatili na lang siyang nakatayo doon. Ninanamnam ang maaring mga huling halik ng dating nobyo sa kanyang labi bago sila tuluyan itong maghiwalay. Saglit na natigilan si Brixton sa kanyang ginagawa at bahagyang nilayong mukha kay Seska. Nang malasahan niyang mapakala nitong mga luha. Ilang minuto pang naburo ng mga mata sa mukha ng dalaga. Nabalot na ng masagana at walang patid na pagbagsak nito ng kanyang mga luha. Doon ni Seska nilabas ang lahat. Huwag kang umiyak, Seska. Nasasaktan ng tinig na bulong ng binatang sinubukang palisin ng mga daliri niya. Ang mga luha ng dalaga upang mawala lang yon sa paningin niya. Please, tama na. Higit ako nasasaktan kapag nakikita kitang nagkakaganyan. Sige na, hindi na kita hahalikan. Sorry na. Nadala lang ako na nararamdaman kong sobrang pagkamiss ko sa'yo. Pangako ni Brixton na humakbang na paatras. Ang dami ko sana noong nalaman ko kung sino ka talaga. Nangihinayang sa maraming pagkakataon na pwede sana nating baguhin ang lahat. Kung naging totoo ka lang sa pagkatao mo sa akin. Kung hindi mo ako niloko at pinaniwala sa maling katauhan mo. Alam mo ba yon? Yun ang laman ng isipan ko sa mga gabing hindi ako makatulog. Mahinang sambit ni Seska na pilit sinusupil ang mga hikbi. Kailangan niyang ilabas yon. Kailangan niyang masabi yon sa dating kasintahan para gumaan kahit paano ang pakiramdam niya na sobrang bigat ng mga sandaling yon. Paano kaya kung nagpakilala ka noong una kung sino ka? Malamang hindi ganitong ending natin ngayong dalawa na tayo. Hindi ba? Nangilabot si Brixton na sa unang pagkakataon ay tawagin siya ni Seska sa kanyang pangalan. Masakit, masarap din pala yun sa pandinig. Paano nga kaya kung nagpakilala siya kung sinong totoong siya? At kinilimutan niyang paghihiganti. Binuo na lang sa limot ang alitan ng pamilya. Siguro magaan ang buhay nilang dalawa. Siguro nagawa ng dalagang matanggap yon kung hindi lang mali ang desisyon niya. Sana naging totoo ka na lang kung sino ka. Sana hindi mo na lang sa akin ginawang bagay na yon. Kung ginawa mo yun ng maaga, nagawan pa baka natin ng paraan upang hindi tayo magkahiwalay. Naikuyom na ni Brixton ng kanyang mga kamao. Kasalanan niya talagang lahat ng yon kung bakit ganun ang sitwasyon. Biglang kumidlat ng matalim na nasundan ng malakas na kulog. The lights in the bedroom suddenly went out. And each other's faces were dim. Hindi pa rin magawang tanggalin ni Brixton ang kanyang mga titig sa mukha ni Seska. Ganon din sa kanyang dalaga na pinipigilang itapon ang kanyang sarili upang muling ikulong ni Brixton sa kanyang mga bisig. Seska, kung ginawa mo yun, baka iba ang naging takbo ng ating kwento na tayo.
Muling tinawid ni Brixton ang kanilang pagitan. Hinapit niya na sa bewang ang dating nobya. Yumuko siya at muling hinalikan ng labi nito. This time, he didn't just taste it lightly. He couldn't control himself and kiss her deeply, deep and shallow. Changing values and angles, it was more passionate and lingering than every kiss they had before. Puno ng pagmamahal at the same time ay puno yun ng sakit, na kahit hindi tumugon ng dalaga, pero hinayaan lang siya nito sa ginagawa. Alam niya sa sariling na natiling mahal pa rin siya ng dating nobya. Gusto pa rin ito ang kanyang ginagawa. Sabik din ito sa mga halik niya na kagaya niya. Ito ang buong akala niya pero sa huli ay nasampal siya ng katotohanan. Tama na, Brixton. Tama na, please. Dahil sa patuloy mong ginagawa, mas pinapahirapan mo pa akong makabangon. Malakas na naman ang iyak ni Seska habang nakikiusap. Tinigil ng binatang ginagawa niyang paghalik, ngunit hindi niya nilayong katawan. Sa halip ay mahigpit na naman niya itong niyakap, kinulong sa kanyang mga bisig ang katawan nitong nangihina. Ilang beses niyang hinalikan ang noo nito, tanda ng paghingi niya ng tawad sa mga halik na ginawa niya na alam niyang labag sa loob ng dalaga. Kumapli na rin ang bawat sulok ng kanyang mga mata. Naiiyak na rin ang binata sa kanilang sitwasyon ngayon dahil maging siya ay damang-damang dinulot na sakit sa kanila. I'm sorry, Seska. I'm sorry. Nagsasorry siya, hindi dahil inalikan niya ito. Nagsasorry siya dahil nagawa na naman niya itong paiyakin. Batid niyang gusto nilang bawat isa. Mali. Mahal nilang isa't isa pero dahil sa maling desisyon ay nagbago biglang lahat. Sige na, matulog ka na. Uuwi na ako. Kinalas ni Brixton ang yakap sa dating nobya. Ngunit ito naman ang humigpit ang yakap sa katawan niya. Nakagat na ni Brixton ang kanyang labi. Hinayaang yakapin siya ni Seska na ilan pang sandali. Narinig niya ng mahina nitong mga hikbi. Sa halip na umalis na, ay muli niyang niyakap ang katawan nito. Binalat sila ng katahimikan habang magkayakap sa loob ng silid. Muling bumalik ang ilaw kung saan ay minabuti na ni Brixton na lisanin na rin ang apartment. Matulog ka na, huwag ka nang umiyak, uuwi na ako. Lumuwag ang yakap ni Seska, pinanood ang ipaglabas ni Brixton ng kanyang silid. Maya-maya pa ay narinig niyang sumarang main door ng apartment. Napaupo na si Seska kung saan siya iniwan ni Brixton at niyakap ng kanyang sarili. Ang sabi ng dating nobyo ay huwag siyang umiyak. Ngunit hindi niya magawang sundin dahil sa sakit na nararamdaman. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang iniwan. Natalyo, nanatiling nakaupo lang si Brixton sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi niya magawang mapasunod ang kanyang sarili na magmaniobra upang lisanin ang lugar. Malakas ang buhos ng ulan, parang dilubyo ng bagyo na may kasamang hangin. Sumasayaw mga sanga ng mga punong nakatanim sa paligid, kasabay ng pagkalagas ng ilang mga dahon nito. Patuloy na gumagalaw ang wipers upang palinawin ang salamin sa harap niya. Hindi niya na napigilan ang pagbagsak ng luha. Doon pa lang niya naramdaman ang tama ng alak sa kanyang katawan na kung kanina hindi nakikitang epekto nito. Hindi niya na kaya mag-drive. Ayaw naman niya na magpasundo kung kanino. Gusto lang ng katawan niya na manatili dito. Napakalaki mong gago, Natalyo. Ilang beses siyang napamura sa sarili. Tama naman si Seska. Sana nagpakilala na siya noong una pa lang nang lumapit siya. Hindi na siya nagpanggap. Hindi na siya gumanti. Paano nga kaya kung ganun? Malamang ay may ibang ending ang meron silang dalawa. Hindi marahil ganito kasakit. Hindi marahil ganito kapait. Walang luhang dumadanak sa kanilang mga mata. Walang pusong sugatan na hindi nila alam kung paano yun. Paghihilumin ng walang ibang taong naapakan kung patuloy nilang ipipilit. Sinandal na ni Brixton ang likod sa likod ng upuan. Biglang sumakit ng ulo sa dami ng kailangan niyang isipin. Lamon na lamon siya ng mga pagsisising kahit na gawin niya ngayon. Hindi pa rin ito mababagong resulta ng mga pagkakamaling nagawa. Hindi niya mababawi pa kung ano man ang kanyang mga nasabi at nagawa na. Bago pumutok ang liwanag ng araw sa kalangitan, kinabukasan ay maagang nagtungo si Benedict sa apartment ni Seska upang sunduin ang dalaga. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang sasakyan ni Natalyo Barcelo, hindi kalayuan. Sa malamang ay nangulit na naman ito. Napadilat naman ng mga mata si Brixton nang marinig ang maingay na makina ng sasakyang tumigil. Ilang beses niyang ibinukas at sarang mga mata matapos yung kusutin dahil nasilaw. Sinundan niya ng tingin ng likod ni Benedict na puno ng pagtatakang mga mata niya kung bakit naroon ang lalaki ng ganito kaaga. He was wearing a leather jacket and looked energetic. Anong ginagawa niya dito ng ganito kaaga? Imposible naman na may lakad sila ng ganito kaaga. Hindi pa halos sumisikat ang araw eh. Pagkaraan ng 10 minuto ay muli niyang natanaw si Benedict.
Kasunod nito si Cora at Seska. Wala si Conrad, tulog pa rin ang matanda na kahit ilang beses gisingin ng asawa ay tanging ungo lang ang kanyang ginagawa. Hindi naman din pwedeng hintayin itong magising. Binuksan na ni Brixton ang pintuan sa gilid niya. Nakita niya kasing bihis na bihis noon si Seska. Saan sila pupunta? Bakit may luggage na dala? Hindi rin naman nakaligtas kay Seska ang sasakyan ni Brixton. Lalo na nang bumaba doon ang binata. Unang sumilid sa kanyang isipan. Hindi tumuwi at piniling doon na lang matulog. Magulo pang buhok nito at halatang bagong gising din kaya malamang ay tamang hula niya. She lowered her eyes slightly, pretending not to see him. Niyakap siya ni Cora, hinagod ang likod. Mag-iingat ka doon, palagi mo sana akong tawagan ha? Nilagay na ni Benedict sa likod ng compartment ng kanyang sasakyan ang maleta ni Seska. Pagkatapos noon ay lumapit na rin sa mag-ina. Pinanood lang yun ni Brixton na tulog pa ang diwa. Pilit niyang hinahanap ang magiging sagot sa kanyang mga katanungan kung saan sila papunta. Huwag kang mag-alala, Tita Cora. Ako nang bahala kay Seska. Ipagkatiwala mo siya sa akin. Salamat Benedict ha. Palagi niyo akong balitaan na magiging mga kaganapan. Opo, Tita. Halika na, Seska. Giya pa ni Benedict sa dalaga na sunod-sunuran lang sa manager. Pinasakay siya nito sa passenger seat at kapag daka ay umikot na patungo ng driver seat. Iiwan niya ang sasakyan sa airport nang hindi naman bago kapag umaalis ang lalaki ng bansa. Nagangat na ng paningin si Seska matapos niyang magsuot ng seatbelt. Sa pagbaling niya sa side mirror ay nakita niyang bulto ni Brixton na nakatayo pa rin malapit sa gilid ng sasakyan nito. He looked a little decadent, with some bloodshot eyes staring at her side. Nilingon ni Benedict, "Do you want to say goodbye to him, Seska?" Naisip ni Benedict na baka gusto yun ng dalaga. Ganun na lang ang iling ni Seska, hindi na kailangan. Bakit kailangan kong magpaalam sa kanya sa mga gagawin ko sa buhay? Wala naman na kaming relasyon. Sagot ni Seska gamit ang namamalat pa rin niyang boses. Lihim na napangiti na si Benedict. He stepped on the accelerator lightly and drove the car away. Napapasok naman si Brixton sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi nakaligtas sa paningin ni Cora nung mismid lang at pagkatapos na muling kumaway sa nakaalis ng sasakyan. Gusto niya nang bumalik sa loob pero hinihintay niyang umalis ang sasakyan ni Brixton na parang wala pang plano dahil naroon pa rin ito. Ilang beses na sinulipan niya ang sasakyan ni Brixton na sa loob noon ay mahigpit ng hawak ng binata sa kanyang manibela. The force was so strong that his knuckles almost turned white. Napagtanto niya kung saan siya patungot ang manager. Aalis ito ng bansang nabanggit ng ina nito kahapon sa mall. Ang bunga kala niya matagal pa. Brixton, katukto ng ginang sa salamin ng sasakyan at hindi na nakatiis na hindi ito lapitan. Ibinaba naman ni Brixton ang salamin upang harapin ang ginang. Tita, masakit man ang ginawa nito sa kanyang anak, hindi mawawala kay Cora na minahal pa rin niya ito mula pagkabata. Maano bang ipaalam niya na pag-alis si Seska ng dahilan ng makagaan? Isa pa, paalis na rin naman ang anak kung kaya naman imposible na magkita pa rin ang dalawa. Paalis na siya ngayon ng bansa kasama si Benedict. Hindi ko alam kung nakapagpaalam ba siya sa'yo kagabi dahil nalasing na ako. Aminado niyang tura na bahagya pang natawa ng mahina. Medyo napahiya sa kanyang matatag na inasal. Tamang asawa, tumatanda na sila. Hindi na kagaya ng dating lakas niyang uminom ng alak. Gaya ng sabi ko, may mild depression na naman siya. Dala ng ginawa mo, naging active yon at nakakaapekto na sa mental health niya. Kung ano man ang nararamdaman mo sa kanya, sarilinin mo na lang bilang parusa sa ginawa mo. Hayaan mo na siya. Huwag mo na siyang kulitin. Alam mo namang hindi siya gaya ng ibang normal. She is special, Brixton. Wakasan mo ng lahat dito. Tama na. Pasensya rin sa masasakit na nasabi ko. Napatulala na si Brixton. Pinoproseso pa rin ng kanyang isipan kung anong nangyayari. Uwi na. Huwag mo nang pag-alalahanin pang mga magulang mo. Alam kong dito ka natulog. Pagkasabi nun ay tinalikuran na siya ng ginang upang muling bumalik sa loob ng apartment ng anak upang puntahan ng asawa. Gigisingin niya ito upang tulungan siyang maglinis nang makaakyat na muli sila ng Baguio. Total settled na rin naman ang problema ngayon ng anak nila. Bago tuluyang makapasok si Cora sa loob ay nagawa ng makababa ng sasakyan ni Brixton upang may pahabol na tanong na gagawin sa ginang. Kailangan niyang malaman kung ganito katagal. Tita Cora, sandali. Napalingon naman ng matanda matapos na marinig ang sinabi niya. Gaano siya katagal na mawawala? Ginalaw ng matandang kanyang magkabilang balikat. Hindi ko alam.
Maaring buwan o pwede rin na umabot ng taon. Napasandal ng likod ni Brixton sa gilid ng bahagi ng kanyang sasakyan. Sana hindi siya lumabas kagabi ng apartment. Sana magdamag niya na lang tong niyakap. Kung alam lang sana niya na yun ang huli, pinili niyang ikulong na sa kanyang bisig ang dating nobya buong magdamag. Kahit pang kapalit noon ay walang katumbas na sakit. Sana ganun ang ginawa niya. Seska, mahinang usal niya habang naninikip ang dibdib at umiinit ang bawat sulok ng mata.